Antonio, alam kong may alam ka sa nangyari kay Lola Helena. Kung ano man ang nalalaman mo, sabihin mo na sa akin. Hindi na to tungkol sa demensya niya eh. Alam kong alam mo yan. Antonio! Antonio! Hanapin mo si Victor! May nagawa akong hindi maganda. Kailangan niyo akong tulungang itago ang nagawa ko. Kung natakbuhan ng lola mo at ng tatay mong responsibilidad niyo sa amin, pas ikaw, hindi. Mapapasamin ka. Normal sa mga matatandang nag-uulyanin ang bumalik sa mga alaalang magaganda noong kabataan nila. Pero paano kung yung nakaraang kay tagal nilang pilit na kinalimutan ang kanilang babalikan? Isang nakaraang napakadilim at nakakatakot. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Bilang isang nag-iisang anak, malaki ang takot ng mga magulang ko na masaktan ako. Kaya't inilalayo nila ako sa kahit anong pwedeng makasakit sa akin. Kaya lang, hindi naman panghabang buhay ang proteksyong pwede nilang ibigay dahil darating ang araw na kailangan kong matutunang lumaban ng mag-isa. Tulad na lang ng nangyari sa akin ilang taon nang nakalilipas, kung saan bumalik ako sa probinsya ng lola kong may demensya. Ang lola kong muntik nang magpahamak sa akin noong bata pa ako. Ako po si Mariel at ang kwento ko ay tungkol sa mga nakakakilabot kong karanasan habang tinutuklas ang mga nakatagong lihim ng aking lola. Anak, sigurado ka ba talaga sa desisyon mo na ikaw magiging nurse ng Lola Helena mo? Nay, ilang beses ko na pong sinabi sa inyo na sigurado nga po talaga ako. Alam ko pong nag-aalala kayo sa akin, pero sigurado po ako rito. Tsaka pinag-isipan ko po itong maigi. Ay, nag-aalala kasi ako anak eh. Kinakabahan ako na baka kung ano mangyari sa'yo habang kasama mo siya. Alam mo naman kung ano nangyari sa'yo, diba? Bago tayo umalis ng poder ng lola mo noon. Alam ko naman po yun, Nay. Pero hindi naman po ako 3 taong gulang para sumunod lang sa mga gusto niyong gawin ni na Lola Helena. At saka, nanay pa rin po siya ni tatay at hindi ko po kaya na hayaan lang siya ron. Walang nagtatagal na nurse sa kanya dahil sa ugali niya. Alam ko ho. Narinig ko na nga po yung mga kailangan ko marinig tungkol sa kanya. Pati po mga medical history niya. Nabasa ko na rin po yun. Magtiwala lang po kayo sa akin. Kakayanin ko pong alagaan si Lola Helena. At saka magiging masaya po yun kapag nakita niya ako. Ay anak ko, o siya sige. Wala naman ako magagawa kung yan talagang gusto mong gawin eh. Basta ha, kung sakaling hindi mo kayanin ang lola mo, maghanap ka na lang agad ng papalit sa'yo ha. Hindi po ako sigurado. Titiisin ko po hanggang sa makakaya ko. O sige na, nadala mo na ba ang lahat ng kailangan mong dalhin? Yung anting-anting mo, suot mo ba? Nasa bag po. Ay naku Mariel, hindi pwedeng hindi mo yun suotin. Isuot mo na, sige na. Hindi ako papayag na umalis ka kung hindi mo yun suot. Ay naku Nay, bakit po kasi kailangan ko pang isuot yan? Ako lang yata yung nurse na kailangang maniwala sa mga anting-anting na yan. Pangontra sa masasamang nilalang sa gabi. Basta't sumunod ka na lang. Ang tatay mo nagbigay niyan sa'yo, hindi ba? Magagalit yon kapag umuwi ka ng probinsya na hindi mo yan suot. Sige na ho, isusuot ko na. O yan po ha, nasuot ko na po. O siya, sige. Mag-ingat ka sa biyahe mo papunta ron na. Mag-text ka kaagad sa oras na makarating ka. Huwag mo akong pag-aalalahanin. Opo, Nay. Simula noong 3 gulang pa lamang ako, hindi ko na ulit nakita ang Lola Helena ko. Birthday ko noon at may nagawa siyang hindi maganda. Para sa akin, hindi naman yun sobrang sama, pero para sa mga magulang ng isang batang paslit, delikado ang mapalapit sa kagaya niyang may demensya. Nang mamatay kasi ang lola ko, nagsimula ng mag-ulyanin si Lola.
Nagsimula sa simpleng nakakalimutang pangyayari at oras hanggang sa isang pangyayari ang nag-udyok kina nanay na lumayo na muna sa kanya. Habang abala raw ang lahat dahil sa birthday ko, bigla na lang daw akong nawala. Hanap sila ng hanap kung nasaan ako. Ang hindi nila alam, itinago ako ni Lola Helena sa basement. Nang mahanap nila kami, iyak daw ng iyak si Lola at sinasabi ng paulit-ulit na magtago raw kami mula sa mga aswang. Halos ayaw pa nga niya akong bitiwan. Nasaktan niya pa si nanay at tatay sa pag-aakalang mga aswang sila. Kapag naalala kong kwento nila nanay, hindi ko maiwasang maawa kay Lola Helena. Hindi naman siguro niya ginustong magkaganon. At isa pa, hindi niya naman ako sinaktan. Gusto niya lang akong protektahan mula sa kung anumang masamang nilalang na nakikita niya habang inaatake siya ng sakit. Ilang oras din ang naging biyahe ko hanggang sa makarating ako ng Samar, sa probinsya kung saan ako ipinanganak. Hindi ko na talaga maalala ang mga nadadaanan ko. Bukod sa sobrang bata ko pa mula nung huli kaming pumunta rito, malaki na sigurong pinagbago ng lugar. Dulong parte na ng Samar ang bahay ni Lola. Mabuti na lang at may contact ako sa nag-aalaga ng bahay niya, si Antonio. At ngayon nga ay nakaharap na ako sa matayog kahit lumang bahay ng pamilya ko. Ang sabi sa akin ng tatay ko, naitayo na ang bahay na ito bago pa dumating ang mga Hapon. Pero kahit na ganoon, hanggang ngayon ay matibay pa rin. May ilang mga parte lang na pinaayos pero hindi ganoon kalala. Mabuti na lang po ma'am, nakarating po kayo na maayos. Hindi po kayo naligaw. Kaya nga eh. Salamat sa'yo ha dahil magaling ka magturo ng direksyon. Kinakabahan nga po ako ma'am kasi baka naligaw na po kayo. Halata nga dahil panay ang tawag mo sa akin at tanong kung nasa na ba ako. Siya nga pala. Nasa na si Lola Helena? Nasa kwarto niya po, nagagansilyo. Nga po pala, akin na po yung mga bag niyo. Ako na po magbibitbit. Kahit itong isa na lang, magaan lang naman itong bag ko eh. Siya nga pala, huwag mo na akong tawaging ma'am at huwag ka na mag-opo. Tawagin mo na lang akong Mariel. Nakakaya naman po. Apo ka po ni Lola Helena Siya po yung nagpapasahod sa akin kaya nakakayang hindi po ako gumalang sa inyo. At lalo na po kung hindi ko po kayo tatawagin ma'am. Ang lakas kasing makatunog mayaman ng tawag mo sa akin eh. Hindi naman ako mayaman. Sige na, tawagin mo na lang akong Mariel. Walang problema sa akin. Alam ko namang may respeto ka eh. Sige. Sige Mariel. Tara po, sasamahan ko po kayo sa kwarto niya. Alam mo, hindi ko na nga talaga maalala ang bahay nito. Kumusta nga palang lola ko? Ang sabi nila, masungit daw. Hindi naman po siya sobrang sungit sa akin. May mga pagkakataon lang po talaga na masungit siya, lalo na pag wala siya sa mood. Pero palagi po siyang mabait sa akin. Siguro hindi niya lang talaga gusto yung mga nurse na dumaan sa kanya, no? Ganun na nga. Pinakaayaw niya pa naman sa lahat yung mga mapipilit. Di ba kapag nurse ka, kailangan mong piliting painumin ng gamot yung pasyente mo. Ayaw niya na pinipilit siya. Nagdadabog talaga siya at kung minsan, sinasaktan pa niya. Kailangan naman talagang uminom ng gamot. Nako, sana lang hindi ako mahirapan sa kanya. Palagay ko naman hindi. Apo ka niya Baka mahiya naman siyang magpasaway sa'yo, di ba? Sana nga. Naniniwala rin naman ako dyan. Nandito na tayo sa magiging kwarto mo. Ay wow! Ang laki naman ng kwarto ko. Ito raw po yung kwarto niyo nun kasama yung mga magulang mo kaya ito na lang daw ang ipapagamit sa'yo na kwarto. Saan ba mas malapit sa kwarto ni Lola? Yung isang kwarto. Kaya lang mas maliit kasi yun Ayos lang sa akin kung maliit. Ang importante, mas malapit ako sa kanya. Kailangan maramdaman ko kaagad ang bawat kilos niya. Sigurado ka ba? Kasi masikip talaga yun. Extra ang kwarto lang kasi yun kung sakaling may bisita. Ayos lang. Sige na, ihatid mo na ako ron para mapuntahan ko na si Lola Helena. Sige, halika. Dito ang daan. Alam mo, habang naglalakad ako rito ngayon, parang natatandaan ko nga to. Medyo malabo na nga ang detalye. Parang pera-perasong detalye. Mahirap dikit-dikitin pero tanda ko pa to eh. Ito! Ito yung daan ng papuntang basement, di ba? Opo, yan nga. Pero nakalak na yan. Matagal na panahon na po. Ayan ka na naman sa po.
Ay, pero siguro kaya nilakihan dahil sa nangyari nung huling nandito kami. Ano po yun? Ano yun? Pasensya ka na sa akin ha. Nahihirapan kasi ako mag-opo sa iyo eh. Makakasanayan mo rin, ano ka ba? Teka, ito na ang kwarto nyo. At doon naman sa sumunod na pinto, ang kwarto ng lola nyo. Oo, sige. Ayos lang ba kung ikaw na maglagay niyan sa loob ng kwarto? Pupuntahan ko na si lola ko. Walang problema. Susunod na lang ako sa iyo pagkalagay ko nito mga gamit mo sa loob. Iniwan ko si Antonio sa kwarto kung saan ako magstay habang ako ay dumiretso sa kabilang pinto kung saan naroon si Lola Helena. Nakasara yon. Kinailangan kong kumatok muna. Ilang beses akong kumatok sa pinto hanggang sa tuluyan yung bumukas. Nakakunot ang noo ni Lola Helena nang sumulyap siya mula sa siwang. Sa pagkakatanda ko, itim pa ang lahat ng buhok niya noon pero ngayon, nabalot na ng kulay puti. Sobrang kulubot na rin ang balat niya, talagang matanda na. Sino ka? Bagong nurse ka na naman ba? Ayoko ng nurse! Umuwi ka na lang! Teka! Teka, lola! Huwag niyo naman po akong pagsarahan ng pinto. Sino ka ba kasi? Ayoko na kausap. Busy ako. Hindi niyo po ba ako natatandaan? Kilala ba kita? Grabe naman kayo. Nakalimutan niyo na po ako agad. Lumaki lang po ako pero ako pa rin to, lola. Hayaw po ko! Mariel, ikaw ba yan? Sabi ko na nga ba maaalala niyo pa ako eh. Ay, teka. Bakit ka nandito? Baka magalit ang nanay mo kapag pumunta ka sa akin. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po magagalit sa'yo si nanay kasi nagpaalam ako sa kanya. Ako po magiging nurse niyo. Ano? Bakit? Nurse ka ba? Kung hindi niyo po na itatanong, naging nurse na po ako. Kaya pwede pong ako na maging nurse niyo. Yun ay kung ayos lang naman po sa inyo. Kung hindi niyo po gusto na ako ang nurse, ayos lang naman. Ay naku, hindi siyempre. Gusto ko ikaw ang nurse ko. Halika, pasok ka sa loob po. Naku, miss na miss kita. Kaya lang pinagbawalan ako ng nanay at tatay mo na kausapin ko eh. Mabuti at napapayag mo sila. Malaki naman na raw po ako kaya ayos lang na sumama na ako sa inyo. Naku, mabuti naman. Alam mo ba, Apo? Araw-araw kong hinihintay na bumalik ka dito. Mabuti na lang talaga't binalikan mo ang lola. Miss na kita eh. Nako, ako rin po, lola. Miss na miss ko rin po kayo. Pasensya na po talaga kayo at matagal akong bumalik ha. Huwag po kayo mag-alala dahil dito na lang po ako palagi. Hindi na ako aalis. Naku, ayoko sa mga pangako. Bakit naman po? Hindi naman po ako sumisira ng pangako eh. Hindi ko gusto na pinapangakuan ako dahil palaging sinisira ang pangakong iniiwan sa akin. Noon, pinangakuan ako ng lolo mo na hindi niya ako iiwan. Pero anong ginawa niya, hindi ba? Iniwan niya akong mag-isa. Sorry po, lola. O sige po. Hindi na po ako mangangako na hindi ko po kayo iiwanan. Ang may papangako ko na lang po sa inyo hanggat maaari, hindi ko po kayo iiwanan. Pero kung magkakaroon ng pagkakataon na talagang kailangan ko kayong iwanan, wala po akong magagawa. Alam ko naman yun. Siya nga po pala. Huwag naman po tayo maging malungkot. Ngayon na lang nga po tayo ulit nagkita eh. Hindi ba pwede maging masaya naman tayo? Ayo, pasensya ka na po. Medyo, alam mo na, ang mga matatanda, madalas na paiba-iba ang mood. Ay, ayan na pala si Antonio. Antonio, ang apo ko. O diba, anong sabi ko sa'yo? Ang ganda niya, no? Opo, Lola. Tama nga po kayo na talagang maganda ang apo nyo. Mabait pa. Nako, kayo naman ang bola. Siya nga pala, ang sabi ni Antonio, nanggagantsilyo raw po kayo. Pwede ko bang makita ang ginawa niyo, Lola? Hindi pa tapos. Ginagawa ko yun para kay... Ay, teka, para kanino nga ulit yon? Ayos lang po, Lola. Huwag niyo na pong piliting alalahanin at baka sumakit pa yung ulo niyo. Hindi, maaalala ko yun. Teka,
Kay... anong oras na? Nasaan ako? Lola, hapon na po. Ay, magluluto pa pala ako ng merienda. Kumain na ba kayo? Antonio, yung pinabili ko sa yung saging na saba, nasa kusina na ba? Opo, Lola. Nasa kusina na po. Pwede na po kayo magluto. Ay naku, salamat. Kahapon ko pa gustong kumain ng banana Q. Makakapagluto na rin ako sa wakas. Sundan na natin siya sa kusina para bantayan siya magluto. Iiwanan niya kasi yung kapag may naalala na naman siyang ibang gagawin eh. Mabuti pa nga. Kahapon niya ba talaga gusto ng banana Q? Ang totoo niyan, araw-araw siyang nagluluto nun. Pero hindi niya tinatapos. Ako nagtatapos para sa kanya. Dahil babalikan niya yun at pagagalitan ako dahil inubos ko raw yung banana Q niya. Kahit hindi naman talaga niya natapos yung pagluluto. Si Lola talaga. Hay, ang importante, nakilala niya ako at hindi niya ako sinungitan ng malala. Mabuti kung ganun. Taliwas sa inaasahan ng nanay ko, naging maganda ang pakikitungo sa akin ni Lola Helena sa loob ng 1 buwan na pananatili ko sa bahay niya. Sobrang close namin. Madalas kaming magkwentuhan. Ikinukwento niya sa akin yung mga bahagi ng buhay niyang naaalala niya pa. Meron nga siyang notebook kung saan isinusulat niya ang mga naaalala niya. May mga pagkakataon kasi na bigla na lang niyang naaalala ang mga nangyari sa kanya noon. Bagay na normal naman sa mga may demensya. Kaya kapag may naaalala siya, isinusulat niya raw agad sa may notebook niya. Pero hindi niya ipinapabasa sa akin ang notebook niya. Sa halip, siya ang nagbabasa. Curious ako sa kung anong laman nun pero ayoko namang pilitin siya kaya minabuti kong maghintay. Lola, ayos lang po ba kung bukas na lang tayo magkwentuhan tungkol po dyan sa laman ng notebook nyo? Anong oras na po pala 9:00 na. Hindi ka pa po pwedeng umabot ng 10:00 at mapupuyat na po kayo noon. Hindi po kayo pwede magpuyat, di ba? Sayang naman. Marami pa naman akong gustong ikwento sa iyo, Apo. Pero sige, dahil ang nurse ko nang nagsabi sa akin na huwag magpupuyat, susundin kita. Yan talaga ang gusto ko sa lola ko, masunurin. Teka lang po, tingnan ko lang kung ayos na po lahat ng mga gamot niya. Ayun, gatas po. Gusto niyo po bang ipagtimpla ko po kayo? Naku, ang pangit ng lasa ng gatas na yun. Nakakasuka. Bakit ba kasi hindi na lang kayo pumayag na magkape ako noon nga, mas nakakatulog pa ako sa kape kaysa sa gatas na yan. Lola, noon po kasi yun. Nakalimutan niyo po ba na tumanda na po kayo? Kasi naman, pwede bang wag na akong uminom ng gatas kahit ngayong gabi lang? O sige po, papayagan ko po kayo dahil hindi naman yan gamot. Sige na ho, matulog na po kayo. Umalis ka na. Pumunta ka na sa kwarto mo. Hindi po, tatabihan ko po kayo at hihintayin ko po kayong makatulog bago ako umalis. Naku, talagang naniniguro ang apo ko. O siya, sige. Basta't kantahan mo ako ng lalabay ha. Ang lola naman, nagpapabebe pa talaga. Ginagawa mo naman din talaga akong baby kaya itotodo ko na. O siya, sige na ho. Kakantahan ko na po kayo ng lullaby. Mahiga na po kayo sa kama niyo. Sinunod ko ang gusto ni Lola Helena na kantahan siya ng lullaby bago siya matulog. Kahit hindi ganun kahusay ang pagkakakanta ko, gustong-gusto yon ni Lola. Nakangiti siya habang nakapikit na pinapakinggan ng boses ko hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Siniguro kong maayos ang kumot niya at nakatutok sa kanyang electric fan bago ko lumabas at dumiretso sa kwarto ko. Pagkalabas ko, naabutan ko naman si Antonio na abala sa pagsasara ng mga bintana kaya tinulungan ko na siya. Naku, umuulan pala no? Opo, may bagyo raw po sabi sa balita Ayan ka na naman sa opo mo. Pasensya ka na talaga, hindi ko mapigilan Kung bakit ba kasi ayaw mo magpuo ako. Ayos lang naman siguro yun. O siya, sige na nga. Sanayin mo na muna yung sarili mo na bawasan ng pagpo at opo sa akin. Nakakatanda kasi masyado. Hindi naman. Pinalaki lang kasi talaga ako magalang ng mga magulang ko. Sobra naman sa pagiging magalang yan. Pati sa halos kaedad mo nagiging magalang ka na.
Hindi naman po masyado. O, kita mo, ayan na naman. Ay nako, Antonio. Ang mabuti pa, tapusin na natin ang pagsasara nitong mga bintana at lumalakas ng hangin. Baka makapasok ang tubig sa... Diyos ko! Natigilan ako sa pagsasalita nang may makita akong anino sa labas ng bintana. Sa gulat ko, napatalon ako at napaupo sa sahig. Sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko nang muli akong tumingin sa bintana para lang makitang wala na ang aninong nakita ko. Sigurado ako, nakita ko yung anino. Wala pang segundo ang nakalipas. Mariel, ano nangyari? Teka, tutulungan na kitang tumayo. Grabe. Kinabahan ako dun ah. Bakit? Ano ba nakita mo? Wala. Namamalik mata lang ako. Wala naman sigurong tao dyan sa labas ng ganito kalakas ang ulan, di ba? Sobrahan ka na yata sa kape. Kaya naging ganyan ka na magugulatin. Ang mabuti pa, ako na magsasara nito. Naku, salamat. Oo nga, medyo napapadalas nga ang kape ko. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa kwarto mo. Ako na ang bahala magsara ng lahat ng bintana. Dalawa lang naman to eh. Sige, salamat. Ewan ko ba pero napatingin ako pabalik sa bintana kung saan ko nakita yung anino. Iba yung kapang nararamdaman ko para akong nakakita ng multo. Mabuti na lang at nagawa kong kumalma nang uminom ako ng gatas bago humiga sa kama at natulog. Maayos na sana ang tulog ko pero nagising ako nang makarinig ng mga kaluskos sa bintana kasunod ng pagaspas ng mga pakpak. Matutulog pa sana ako ulit pero hindi na ako mapalagay dahil hindi yun humihinto hanggang sa kinuha ko na yung unan ko at saka itinakip sa tenga ko. Pero naririnig ko pa rin kaya wala akong choice kundi ang bumangon at tingnan kung ano nga ba yung kumakaluskos. Pero nang nasa tapat na ako ng bintana, naalala ko bigla yung aninong nakita ko. Marahas akong napalunok habang nakatitig sa bintana at nakaangat ang kamay. Umiling ako at huminga ng malalim. Hindi ako pwedeng pangunahan ng takot. Kailangan kong malaman kung ano yung naririnig ko kasi baka magnanakaw na pala yun. Kaya kinuha ko yung lampshade na nasa side table at saka dahan-dahang lumapit sa bintana. Nanginginig man, binuksan ko yon ng biglaan at napabuntong hininga ko nang makita ang malaking puno na humahampas sa pader ng bahay dahil sa lakas ng ulan. Kaya agad ko ring isinara ang bintana pero saktong pagsara nun, nanginig ang buo kong pagkatao nang may humawak sa balikat ko. At nang lumingon ako. Lola, Diyos ko, bakit naman kayo bigla-biglang sumusulpot? Kinabahan naman ako sa inyo, Lola naman eh. Shh! Huwag kang maingay! Lola, bumalik na po kayo sa kwarto nyo ha. Gabi pa po. Huwag kang maingay! Magtatago tayo! Ha? Magtatago po? Saan? Magtatago tayo! Halika na po! Tara na! Pero Lola, saan naman tayo magtatago? Doon sa basement, hindi nila tayo makikita doon. Tara na po! Hindi po Lola. Pasensya na po pero hindi tayo pwede magtago sa basement. Gabi na po at kailangan nyo na pong matulog. Makikita nila tayo. Parating na sila. Kukunin nila tayo, Apo. Wala pong kukuha sa atin, Lola. Sige na ho, sasamahan ko po kayo sa kwarto nyo. Gusto nyo po bang samahan ko po kayo sa kwarto nyo at doon na lang din ako matulog? Hindi ligtas sa kwarto. Makakapasok pa sila. Sabi niya, magbalik loob na raw ako. Pero hindi ako papayag dahil ayaw ng lolo mo. Nangako ako sa kanya. Opo, kailangan po talagang tuparin nyo ang pangako nyo kay Lolo. Kaya tara na po. Bumalik na po tayo sa kwarto nyo. Hindi nga pwede. Kailangan nating magtago, Mariel. Sige na po. Bukas na lang po tayo magtago-taguan. Madaling araw na po kasi, Lola. Hindi pwede. Ngayon na. Ha? Ayan na nga Lola, pang sinasabi ko. Ayan na sila. saan po kayo Ayan na pupunta? sila. Lola! Matanda na si Lola at nahihirapan na siyang maglakad. Pero nagulat ako nang kumaripas siya ng takbo. Ang bilis niya. Para bang hindi matanda ang hinahabol ko. Panay ang tawag ko sa kanya habang panay din ang takbo niya hanggang sa marahas niyang nabuksan ang pinto at tumakbo sa labas.
Sobrang lakas ng ulan kaya nag-alangan pa akong lumabas pero dahil nakakalayo na siya, sinundan ko pa rin siya. Lola! Umuulan po! Magkakasakit kayo! Lola! Nariyan na sila! Nariyan na sila! Hindi niyo ako makukuha! Hindi pwede! Hindi! Lola! Wala pong kukuha sa inyo! Lola! Mariel! Mariel! Ano nangyayari? Si Lola! Tulungan mo akong habulin siya! Dalian mo! Nako, nag-uumpisa na naman pala. Nag-uumpisa nga Alin Antonio. Basta habulin na lang natin si Lola. Hindi pwedeng makalayo siya. Dumiretso si Lola sa may gubat, kaya mas lalo kaming nahirapan sa paghabol sa kanya. Habang mas lumalakas ang ulan, mas lalo kaming nahirapang habulin siya hanggang sa tuluyan siyang naglaho sa gitna ng kagubatan. Tumitindi na ang kaba at takot na nararamdaman ko. Kung ano-anong senaryo na ang naiisip kong pwedeng mangyari kung hindi namin siya mahanap hanggang sa napaiyak na lang ako dahil wala na talaga akong makita. Antonio! Antonio, si Lola! Ang Lola Helena ko! Hindi ko siya mahanap! Mariel, huminaw ka na muna. Hahanap tayo ng tulong. Hindi na natin kakayaning hanapin siya sa ganito kalakas na ulan. Kailangan na natin bumalik. Paano kung bumalik tayo tapos napahamak na pala siya? Hindi pwede! Kailangan natin siyang hanapin ngayon! Pero hindi naman siya mahahanap sa ganito kalakas na ulan. At saka ang dilim mo. Hindi pwede! Hahanapin ko siya! Basta, hanapin natin siya! Magiging maayos si Lola Helena. Maniwala ka sa akin. Nangyari na to sa kanya noon, kaya siguradong babalik siya. Makakabalik siya ng maayos. Kung nangyari na to noon at nakaligtas siya, pwedeng hindi na siya makaligtas ulit ngayon. Kaya kailangan natin siyang mahanap ngayon. Mariel, makinig ka sa akin. Hindi natin alam kung anong nag-aabang sa kagubatan. Ngayong malakas ang ulan at madilim. Paano kung... Paano kung ano? Halika na, bumalik na tayo tumingi ng tulong sa paghahanap. Hindi, teka. Humihina ng ulan. Unti-unti na rin nagliliwanag. Pwede na natin siyang mahanap. Pero... Kung ayaw mo maghanap, di wag. Ako nang hahanap kay Lola. Sa tagal naming nagpapaikot-ikot sa gubat, unti-unting nagliwanag. Hindi ko sigurado kung anong oras na pero alam kong madaling araw pa. Kahit nagpupumilit si Antonio na bumalik kami at maghanap na ng tulong, nagpumilit akong hindi gawin yon. Basta't nagpatuloy ako sa paghahanap kay Lola sa gubat hanggang sa tuluyan ko na nga siyang nakita. At halos gumuho ang mundo ko nang makita ko siya. Nakahiga siya sa basang lupa na pinaliligiran ng nagtataas ang mga puno habang wala siyang malay. Lola! Oh, Diyos ko! Ang lola ko! Antonio, bakit duguan siya? Tara, puntahan natin. Diyos ko, ito na nga bang sinasabi ko eh. Tapos, sabi mo wala mangyayaring masama sa kanya. Ano yan? Huwag kang mataranta. Buhay pa siya. May pulso pa. Bubuhatin ko siya. Teka lang, Antonio. Ano yung nasa bibig niya? Titingnan ko na muna. Mariel, wag na. Wag mo nang... Ano yan? Bakit may balahibo? Mariel, kumalma ka na muna. Kailangan nating maiuwi ng ligtas si Lola Helena. Anong... Kumakain ba si Lola ng pusa? Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya pagbalik natin sa bahay. Ang kailangan natin gawin ngayon, umuwi at asikasuhin si Lola dahil baka magkasakit siya. Puno ako ng tanong habang naglalakad kami pabalik sa bahay. Sa halip na mag-alala sa nangyari kay Lola, binalot ng takot ang buo kong pagkatao dahil sa nasaksihan ko. Si Lola, punong-puno siya ng dugo sa bibig at sa may dibdib. Ang bibig niya ay may lamang mga balahibo na parabang pusa at ang kinahihigaan niya may mga laman loob pa. Alam kong hindi yon pangkaraniwan. Wala pa akong alam na taong may demensya at bigla na lang kumain ng pusa. Pagkarating namin sa bahay, pinagtulungan naming bihisan at paliguan si Lola kahit natulog na tulog siya. Siniguro kong tuyo ang buhok niya bago namin siya ihiniga sa kama at saka kinumutan para hindi siya ginawin. Doon pa lang ako pumunta sa sarili kong kwarto para maligo at magpalit ng damit.
Matagal akong nanatili sa kwarto bago ko tuluyang napagdesisyon ng kausapin na si Antonio. Antonio, alam kong may alam ka sa nangyari kay Lola Helena. Kung ano man ang nalalaman mo, sabihin mo na sa akin. Hindi na to tungkol sa demensya niya eh. Alam kong alam mo yan. Hindi mo ba alam? Wala bang nasabi sa'yo ang mga magulang mo tungkol sa kanya? Hindi naman ako magtatanong sa'yo kung alam ko eh. Pakiusap, Antonio. Hindi ko alam ang nangyari kanina. Gusto kong malaman kung ano man yan para sa susunod maging handa na ako. Hindi yung para akong tangang walang alam sa kanya. Hindi dapat ako magsabi nito eh. Ikaw lang ang pwede magsabi sa akin. Dahil kung hindi sinabi ng magulang ko, malamang na hindi pa nila aaminin sa akin. Kaya pakiusap. Sabihin mo na. O siya, sige. Total para na rin sa kapakanan ni Lola Helena kung sasabihin ko sa'yo. Hindi ko alam kung maniniwala ka ba. Pero Ano, Antonio? mababa ang ikukwento ko sa'yo ha. Kali ka sa may sala. Sasabihin ko sa'yo ang lahat ng mga nalalaman ko. Hindi ko alam kung gaano kahaba yung kwento na yan. Pero sige, papakinggan ko lahat. Halika na, maupo ka rito. Kailangan masabi ko sa'yo bago magising si Lola Helena. At baka magalit siya kapag narinig niyang pinag-uusapan natin ang tungkol sa kwento niya. Kinakabahan ako, Antonio. Pwede bang sabihin mo na lang sa akin ng diretso? O sige, alam kong pwedeng hindi ka maniwala sa mga sasabihin ko pero ito, base lang sa kwento ng lolo ko na kaibigan ng lolo mo. Ibig sabihin, matagal na palang konektado ang pamilya mo sa amin? Isa ka ba sa mga naging kalaro ko nun? Ang totoo niyan, oo, mas matanda ako sa'yo ng 5 taon at kasama ako rito nung birthday mo, nung araw mismo na nawala ka. Sira ulo ka pala eh. Ba't di mo agad sinabi sa akin? Di ko naman alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Basta, yun na nga, buhay pa ang lolo ko nun at naikwento niya pa sa akin kung anong pwedeng nangyayari kay Lola Helena. Sinabi ba sa'yo kung anong paulit-ulit na sinasabi ni Lola Helena nung nakita nila kayo sa basement? Oo, na magtatago raw kami mula sa mga aswang. Teka, ibig mong sabihin, may mga aswang na gustong kumain sa kanya? Hindi. Ang mga aswang na yun daw ang pamilya niya. Ano? Teka nga, nasisiraan ka ba ng bait? Ang lola ko? May pamilyang mga aswang? Anong ibig mong sabihin? Mga aswang siya? Kaya sabi ko, di ba? Baka hindi mo paniwalaan. Pero kasi ako, naniniwala ako. Lalo na at ang lolo ko at ang lolo mo, mga dating manunugis ng aswang at alam yun ng lahat. Pati ng mga magulang mo. Hindi ako naniniwala, Antonio. Itigil na nating usapang to. Hindi totoo ang mga aswang. Kung ano man ang sinabi ni Lola Helena nung araw na yun, sigurado ako na gawa-gawa lang ng utak niya yun. Pero Mariel, Ang mabuti pa, magpahinga na tayo. Alam kong napagod ka sa paghabol natin kay Lola kanina. sinasabi ko na nga ba't hindi ka maniniwala eh. Sino nga naman ang maniniwala sa mga aswang? Pero alam ko naman na darating rin ang araw na ikaw mismo ang makakasaksi. Hindi ko kinibo si Antonio. Aaminin kong kapanipaniwala kung paano niya ikinuwento sa akin ng tungkol sa mga aswang, pero mabuti na lang at natauhan ako. Hindi dapat ako naniniwala sa mga ganon. Wala namang mga aswang. Hindi pa napapatunayan ng science na may mga aswang. Kung ano man ang nangyari kay Lola, malamang na dahil lang yun sa sakit niya. Para makasigurado, tinawagan ko pa ang kaibigan kong doktor para itanong sa kanya ang nangyari sa lola ko. At tama nga ako dahil ang sabi niya, pwede raw na mangyari yon, lalo na at may demensya siya. Nagkakaroon daw sila ng kakaibang cravings. Nalilito kung pagkain bang kaharap nila o hindi. At kung ano-ano pang pwedeng dahilan. Hindi yun dahil isa siyang aswang. Imbis na matulog ako sa kwarto ko, minabuti kong matulog na muna sa kwarto ni Lola. Naisip ko kasi na kailangan ko siyang bantayan kung sakaling man na magising siya. Kaagad nga akong nagising nang gumalaw siya sa kama. Babango na sana siya ng kama nang magising ako. Ay, aray ko! Aray ko, ang sakit ng balakang ko! Lola, wag po muna kayong tumayo. May kailangan po ba kayo? Ako na lang pong kukuha. Ay, wala naman akong kailangan. Teka, dito ka ba natulog? Opo Lola. Wala na po ba kayong naalalang nangyari kagabi? Kagabi?
Hindi ba't binasa ko sa iyo yung notebook ko? O di ba? Ang galing ko, naaalala ko ano. Bukod po ron, wala na po ba kayong naaalalang ginawa nyo? May nangyari ba kagabi? May nagawa ba akong mali? Wala ho, Lola. Huwag niyo na pong masyadong isipin yung tinanong ko sa inyo. Gusto niyo po bang dalhan ko po kayo ng almusal? Ipagluluto ko po kayo. Kaya ko namang bumangon. Aray ko. Bakit ang sakit ng balakang ko? Normal pong maramdaman niyo yung sakit sa balakang. Sige na ho, mahiga na muna kayo dyan. Ikukuha ko na lang po kayo na makakain niyo, ha? Sige, pero sigurado ka bang wala akong ginawang kakaiba kagabi, Apo? Kasi kakaibang kinikilos mo. Wala po talaga, Lola. Sige ho, ikukuha ko na po kayo ng pagkain sa labas. Saglit akong natahimik. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa lola kaya lumabas na lang ako. Mariel, tungkol sa pinag-usapan natin kanina, hindi naman kita pinipilit na maniwala sa... Tulungan mo nga akong buhatin ng kama ko papunta sa kwarto ni Lola. Doon ako sa kwarto niya matutulog. Teka lang, galit ka ba sa akin? Hindi ako galit sa'yo. Sadyang ayoko lang paniwalaan kung ano mga sinabi mo sa akin. Siguro kalimutan na lang natin ang sinabi mo yun, okay? Okay, sige. Saan ka pala pupunta? Magluluto ako ng almusal para kay Lola. Nakapagluto na ako. Tutulungan na lang kitang ipaganda siya ng pagkain. Hindi na kailangan. Pakitulungan na lang si Lola sa loob ng kwarto niya at baka may kailangan pa siya. Nahirapan kasi siyang bumangon dahil sa sakit daw ng balakang niya O sige, ako nang bahala. Simula noong araw na yon, natutulog na ako sa kwarto ni Lola Helena para mabantayan siya. Pero simula rin noon, napapansin ko na gabi-gabing para bang may kumakalusko sa bintana ng kwarto ni Lola Helena. Alam kong hindi yon hampas ng mga puno dahil hindi na umuulan, kaya hindi ko binubuksan ang bintana. Ang ginagawa ko ay nagtatakip ako ng tainga gamit ang unan. Pero naririnig ko pa rin talaga na para bang napakalapit lang sa tenga ko. Hanggang isang gabi, hindi ko na napigilan. Lumabas ako ng kwarto ni Lola Helena at dumiretso sa kwarto ni Antonio para magpatulong. Antonio! Antonio! Pwede mo ba akong pagbuksan ng pinto? Antonio! Antonio, please! Emergency lang! Ariel, gabing-gabi na. Ano ba nangyari? May mga kumakaluskos at saka parang may naririnig akong pagaspas ng pakpak. Gusto mo ba tingnan ko? Oo, sana. Natatakot kasi ako na baka... O sige, ako nang bahalang tingnan kung ano man yun. Tahimik lang ako nakasunod kay Antonio habang naglalakad pabalik sa kwarto ni Lola Helena. Kabado talaga ako. Hindi ko alam pero parang gusto kong maniwala na aswang ang kumakaluskos na yon. Pero sa kabilang banda, baka isa lang malaking hayop. Umaasa ako na sana hayop lang talaga. Kaya lang nang buksan na namin ang kwarto, pareho kaming natigilan nang makita si Lola Helena na nakatayo sa harap ng nakabukas na bintana. Tumigil na kayo! Natatakot na ang apo ko. Pwisit kayo. Hindi nga ako babalik sa inyo. Kahit mamatay pa ako ngayon, hindi ako papayag. Lola? Sino pong kinakausap niyo dyan? Apo ko, halika dito. Huwag kang mag-alala. Pinahalis ko na sila. Hindi na sila magugulit pa. Makakatulog ka na ng maayos, ha? Sino po sila, Lola? Sino yung kumakaluskos? Mga hayop po yun, di ba? Mariel, hindi sila mga tao. Lola, huwag niyo naman po akong tinatakot ng ganyan, please. Pero huwag kang matakot. Nandito si Antonio. Isa siyang manunugis. Hindi kanya pababayaan mula sa mga aswang. Hindi ba, Antonio? Hindi mo hahayaang makuha ng mga aswang ang apo ko, hindi ba? Lola, wala pong mga aswang. Matulog na po tayo ulit. Hindi, apo. Mas mabuting sa kwarto ka ni Antonio matulog kaysa dito sa kwarto ko. Mas kukulitin ka nila dahil walang pangontra dito. Malaya sila sa kwarto ko. Ayoko madamay ka. Lola Helena, hindi po pwedeng matulog sa kwarto ko si Mariel. Tama po si Antonio, Lola. Hindi po pwede at babae ako, lalaki siya.
Mas mahalaga ang kaligtasan mo, apo ko. O kaya naman, maglagay ka rin ng mga pakontra dito sa kwarto ko. Lola, hindi po pwede. Baka po kasi... Hindi ko hahawakan basta't maprotektahan ang apo ko. Hindi po pwede. Nangako po ako sa tatay ko na hindi ko po kayo sasaktan. Hindi ko po magagawa yan. Pero baka saktan nila ang apo ko. Lola, hindi ko po alam kung sino po yung mananakit sa akin. Pero kung sino man sila, kung gusto man nila akong saktan, dapat sinaktan na nila ako noon pa. Kahit sa kwarto ko po, naririnig ko yung mga kaluskos na yan eh. Lola Helena, kumalma na po kayo ha. Ako po ang bahala. Maglalagay na lang po ako ng pangontra sa labas ng bintana. Ano bang pangontra yan, Antonio? Kahit naman sabihin ko sa'yo, hindi ka naman maniniwala eh. Sa amin na lang ni Lola Helena ang tungkol dito. Kailangan kong malaman. Pangontra sa aswang. Mga aswang yung kumakaluskos sa bintana. Pati na yung pagaspas ng pakpak. Okay na ba? Lalabas na ako para lagyan ng pangontra ang bintana. Pakalamayin mo na lang si Lola. Alam kong para na akong tangang hindi pa rin naniniwala kahit na si Lola na mismo ang nagsabi ng tungkol sa mga aswang. Pero kasi ayokong maniwala hanggat hindi ko mismo nakikita. Ako yung tipo ng tao na to see is to believe. Pero ang kinakatakot ko ay kung makita ko nga talaga. Simula noong nagsabit nga si Antonio ng kung ano-anong pangontra sa bintana ng kwarto ni Lola, nawala ang mga kaluskos na naririnig namin tuwing gabi. Na-curious ako kung ano yung sinabit niya kaya sinilip ko yun sa labas ng bintana at nakita kong mga bugkos ng bawang. Unti-unti na akong napapaniwala hanggang sa maisipan kong pumunta sa basement kung saan nagsimula ang lahat. Antonio, alam mo ba kung nasa ng susi nitong basement? Merong master key yung buong bahay. Bakit mo natanong? Pwede bang hirming ko? Gusto kong buksan ang basement eh. Sige. Pero ayos lang ba kung sasamahan kita? Hindi ba pwedeng ako lang ang pumunta? Sa tingin ko mas makakabuting nandun ako. Kasi kahit apo ka ni Lola Helena, ako ang pinagkatiwalaang magbantay ng bahay. Kaya kung sakali mang may mawala sa basement, ako ang hahanapan. Sige. Wala naman akong magagawa kung kailangan mo talagang sumama. At saka baka mamaya may ahas pala dun eh. Mabuti nang may kasama ako. Tara na, kunin mo na ang master key. Dala ko naman palagi eh. Nandito sa belt bag ko. Dumiretso na tayo sa basement. Nga pala. Ano palang dahilan bakit gusto mong pumasok sa basement? May gusto lang ako malaman. Mas mabuti sana kung sasabihin mo sa akin kung ano man yung gusto mong malaman para sana matulungan kitang alamin. Ay, nakakainis ka, alam mo ba yon? Nakakainis dahil tama ka. Mas mabuti nga may kasama akong tutulong sa akin. Ano nga kasi nga hanapin mo ron? Maghahanap ako ng mga sagot sa tanong ko. Hindi ka panipaniwala mga sinasabi mo sa akin kaya hahanap ako ng paraan para paniwalaan ko yung mga aswang. Sige, tingnan natin kung makakahanap ba tayo ng sagot. Kaagad naming pinuntahan ang basement. Pagdating namin doon, tipikal na basement lang ang naabutan namin. May mga laman na lumang gamit. Mga abubot na hindi na gaanong pinapakinabangan. Pero kadalasan may sentimental value pa. Yon ang habol ko dito. Gusto kong makita ang mga gamit ni Lola Helena na hindi na niya ginagamit. Pero ayaw niyang pakawalan dahil sigurado akong may kaugnayan yon sa nakaraan niya. Parang ang tagal na nung huling nalinis ang lugar na to ah. Puro agim na. Oo, matagal na talaga. Hindi na namin to masyadong nabibisita. Siguro taon na rin. Kapag nakakapasok kasi si Lola Helena rito, nag-iiba ang ugali niya. Paanong nag-iiba? Para siyang takot na takot. Para siyang may trauma na may kinalaman sa basement na to. Pero nagtago kami rito. Kaya siguradong hindi itong basement ang kinatatakutan niya. Siguro nga. Kung ano man yun, hindi ko sigurado kung malalaman pa natin dahil malabo na talaga ang mga alaala ni Lola Helena. Nasa notebook niya yun. Anong notebook? Yung notebook niya na parang diary. Doon niya sinusulat ang lahat ng mga bigla niya mga naaalalang memorya. Pero hindi naman natin pwedeng pilit kunin yun sa kanya eh. Ayaw niya ipabasa sa akin eh. Kaya dito ka maghahanap ng kasagutan? Ganun na nga. Itong vanity mirror niya, baka may makita tayo rito. Wow! Ang ganda naman ito. Sobrang vintage ng dating. Vintage talaga yan kasi sa pagkakaalam ko,
Galing pa yan sa lola ni Lolo Victor. Wow, ang tibay no? Mabuti at hindi inanay. Teka, buksan natin ang drawer. Tingnan mo, may kwintas. Patingin nga ako. Bigay ito ni Lolo Victor kay Lola Helena. Kung ganun, bakit kaya hindi niya sinusuot yan? Hindi ko rin sigurado. Pero mahalaga ang kwintas na to. Hindi niya ito dapat hinubad. Kaya siguro siya dinadalaw ng mga... Ng mga aswang? Oo. Ang ganitong anting-anting ay proteksyon para hindi malapitan ng mga aswang. Kung naisusot ito ni Lola, ibig sabihin lang na hindi siya aswang tulad ng sinasabi mo. Tama ka. Pero hindi ibig sabihin na mali ang lolo ko sa pagkakaroon niya ng pamilyang aswang. Kasi pwedeng milahi lang din siya ng aswang. O kaya naman, hindi natuloy yung pagiging aswang niya dahil napigilan. Oo, sige. Sabihin na nating pinaniniwalaan ko yung mga sinasabi mo. Anong basis niyan? Kung may pamilyang aswang ang lola ko, dapat aswang din siya. May lahi ng aswang na hindi pinapanganak na aswang. Kahit parehong aswang ang mga magulang niya, ipapanganak siyang tao. Magiging aswang lang siya kung isasali ng itim na bato na nanggaling sa kapamilya niya. Parang ipinapamana? Oo, at siguradong kaya pinipilit ng kung sino mang pamilya niya na bumalik siya ay dahil matanda na masyado yung pamilya niya at kailangan na ng bagong pagsasalinan. Pero matanda na rin si Lola Helena. Kung isasalin sa kanya yung mga itim na batong sinasabi mo, di ba dapat mas bata? Tama ka. Walang ganitong nangyayari nung wala ka. Ilang taon na simula nang tumigil ang mga malalang episodes ni Lola kaya posibleng hindi siya ang gusto ng mga aswang. Anong ibig mong sabihin? Ako ang gusto nila? Teka lang, may nakita ako. Anong nakita mo, Antonio? May maliit na butas dito. Tingnan mo. Kasya ang tao dyan. Sa tingin mo, pwede ba tayong pumasok dyan? Tingnan muna natin kung anong laman ng loob. Teka, iilawan ko ng flashlight ng cellphone ko. Dinukot ni Antonio ang cellphone niya at saka binuksan ang flashlight. Pagkatapos ay inilawan ng butas. Sisilip din sana ako pero pinigilan niya ako, lalo na nang makita niya kung anong nasa loob. Namutla ang mukha niya na parabang nakakita siya ng multo. Pinilit ko siya na sabihin sa akin kung ano man ang nakita niya pero hindi siya pumapayag. Ang ginawa niya ay ipinagtulakan niya ako palabas ng basement. Antonio, ano ka ba? Ano ba yung nakita mo? Bakit ayaw mo ipakita sa akin? Hindi pwede. Sige na Mariel, huwag na matigas ang ulo mo. Hindi mo pwedeng makita yon. Bakit pa hindi pwede? Ano ba nakita mo doon? Curious ako, Antonio. Alam mo ba ang madalas na nagpapahamak sa tao ay ang pagiging curious? Kung ano man yung nakita ko, hindi mo na dapat pang makita. Parang notebook ng lola mo na hindi mo na dapat mabasa dahil sekreto yon. Paano kung kailangan ko talagang malaman yun? Mas makakabuti para sa'yo na hindi mo na malaman. Please, magtiwala at maniwala ka naman sa akin. Kahit ngayon lang. Sobrang na-curious talaga ako sa kung ano man ang nakita ni Antonio. Gustuhin ko mang bumalik sa basement, nilock niya na yon at dinala ang master key. Kung palagi niyang dala ang master key, siguradong hindi ko yun makukuha hanggat gising pa siya. Ewan ko ba? Kahit na sinabi niyang delikadong malaman ko, hindi ko pa rin mapigilan na gustuhing alamin. Hindi ako makakatulog hanggat hindi ko nalalaman ang sagot. Kinagabihan tuloy, naisipan kong bantayan siyang makatulog. Hindi ko alam kung anong oras siya natutulog kaya hinintay ko na lang na lumalim ang gabi bago ko lumabas ng kwarto ko para puntahan ang kwarto ni Antonio. Pero sa kamalas-malasan nga naman, nakalock ang pinto. Bakit ba hindi ko naisip na naglalak siya ng pintuan? Wala akong nagawa kundi ang bumalik sa kwarto ko. Pero imbis na bumalik, natigilan ako nang makita ko si Lola Helena sa may pintuan. Binuksan niya yon at lumantad ang isang babaeng may mahaba at kulot na buhok. Kaya mabilis ako nagtago sa likod ng upuan. Malayo sa matatanaw nila pero maririnig ko kung anuman ang pag-uusapan nila. Helena, patay na ang asawa mo. Kaya bakit ba nagpupumilit ka pang manatili dito? Kung pwede ka namang sumama sa amin at mabuhay hanggat gusto mo. Nang mamatay ang asawa ko, parang nawalan na ako ng pag-asa sa buhay. Mas gusto kong mamatay na para makasama ko ng asawa ko kaysa ang mabuhay na isang aswang. Pero ang lola natin, masyado na siyang matanda. Hindi ka ba naaawa sa kanya?
Kailangan na niya ng masasalinan ng itim na bato. O patayin niyo na lang siya. Paano mo nasasabi yan sa lola natin? Pagod na siya at matanda. Ramdam ko ang pagod bilang matanda na rin ako. Kaya yun ang dapat niyong gawin. Patayin niyo na siya. Talagang nilalamong ka na ng pagiging tao, Helena. Sinasayang mo ang isang napakagandang oportunidad. Hindi oportunidad ang pagiging aswang. Isa yang sumpa. Babalik ka rin sa amin, Helena. Maniwala ka. Hindi ako babalik sa inyo. Lalo na kapag maalala mo ang isang bagay na nalimutan mo na. Anong nakalimutan ko? Magkikita tayo ulit, Helena. Pagkatapos nitong magsalita, ngumiti ito ng nakakakilabot kasunod ng pagbabago ng mukha niya. Kulubot, pulang-pulang mga mata at ang kanyang labi halos umabot na sa tainga. Naestatwa ako sa pinagtataguan ko, lalo na nang maglaho ito na parang bula. Halos hindi ako makahinga habang dahan-dahang tumatayo kasabay ng paglingon ni Lola Helena sa direksyon ko. Mariel! Apo ko! Anong ginagawa mo diyan? Narinig ko po lahat ng pinag-usapan niyo, Lola. Sino po yung kausap niyo? Bakit po ganun yung itsura niya? Paano naglaho siya? Apo, magpapaliwanag ako sa'yo. Kailangan niyo po talaga magpaliwanag sa akin. Hindi po ako papayag na hindi niyo sabihin sa akin kung anong pinag-usapan niyo. Kung hindi niyo pong maalala, pwede nating basahin sa notebook niyo. Gusto ko pong malaman, Lola. Gusto ko pong malaman. Alam ko, Apo. Alam ko. Alika, maupo ka muna rito. Alam kong nagulat ka sa nakita mo. Pasensya ka na at kailangan mong malaman sa ganitong paraan. Lola, totoo po bang may lahi kayong aswang? Si Antonio bang nagsabi sa iyo niyan? Opo, pero sinabi niya lang sa akin dahil gustong-gusto kong malaman at hindi ako naniniwala sa kanya. Gusto kong marinig sa inyo ng diretso. Apo, totoo ang sinabi sa iyo ni Antonio. Talagang may lahi akong aswang at ang nakita mo kaninang babae, kapatid ko siya. Kung ganon, bakit ang bata pa niya? Mas bata pa siya kaysa kay nanay. Dahil sa mga kinakain niya, Mariel. Patuloy siyang kumakain ng mga sangkol sa sinapupunan ng buntis. Dapat mamatay siya, Lola. Hindi sila ganon kadaling patayin na po. Kahit ang lolo mo o ang lolo ni Antonio, hindi niya napatay ang pamilya ko. Isang malakas na lahi ng aswang sila. Kaya hindi sila basta-basta. Kaya nilang linlangin ang mga tao. Kaya nilang magtago sa kabila ng lahat ng pagpatay nila ng mga tao. Ang kailangan lang natin gawin ay lumayo sa kanila. Apo, ang mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Hayaan mo na ako rito kasi kapag nanatili ka pa sa poder ko, pwedeng pati ikaw madamay. Nangako po ako sa inyo na sasamahan ko po kayo rito. Di po ba masayang-masaya kayo nung bumalik ako? Pero bakit ngayon pinapalayo niyo po ako ulit? Hindi sumagot si Lola. Lola, bakit po natahimik kayo? Lola! Apo, anong oras na ba? Lola, bakit naman ngayon pa? Ngayon pa galin. Apo, gabi na pala. Bakit hindi pa tayo natutulog? Bakit nandito tayo sa may sala? Ay, halina po kayo. Pumasok na po tayo sa kwarto nyo. Apo, ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka? May sakit ka yata Wala po akong sakit. Sige na ho, pumasok na po kayo sa kwarto nyo. Gabi na po at mapupuyat pa kayo. Sigurado ka, ha? Kapag masama ang pakiramdam mo, magpahinga ka na muna. Kaya ko naman ang sarili ko. Sigurado po ako. Di ba sasamahan mo ko sa kwarto ko? Di ba tabi tayong matutulog? Oo nga po pala, nakalimutan ko po. Ikaw naman na po. Mukhang nagiging makakalimutin ka na rin yata. Malungkot nang initian ko na lamang si Lola imbis na pilitin pa siyang tanungin.
Alam ko naman kasi na kahit pilitin ko siya, wala rin siyang may sasagot sa akin. Kung bakit ba naman kasi ngayon pa siya inatake ng sakit? Bakit hindi na lang sa ibang araw? Ang sakit sa ulo isipin ng lahat ng ito. Gustuhin ko mang tanungin si tatay tungkol dito, alam kong si Lola Helena lang ang makakasagot sa lahat ng mga katanungan ko. Hindi ako makatulog ng maayos buong gabi. Kinabukasan, napansin ni Antonio ang pagkabalisa ko. Kaya nang magsyesta na si Lola Helena pagdating ng hapon, napagpasyahan naming mag-usap sa hardin. Naniniwala na ako sa lahat ng mga sinabi mo sa akin. Ano nangyari kagabi? Alam mo, Nakita ko nag-uusap kayo ni Lola Helena sa sala. nakita kong nakikipag-usap si Lola Helena sa kapatid niya. Yung kapatid niya parang kasing edad ko lang. Imposible pero totoo. Lalo na nung magbago ang mukha niya, bigla na lang siya naglaho. Nakausap mo ba si Lola? Nagpaliwanag ba siya? Oo, nasabi niya sa akin na mahirap hulihin at patay ng pamilya niya. Pero pagkatapos nun, bigla na naman siyang inatake ng demensya niya. Hindi na naman niya maalala ang nangyari. Antonio, gulong-gulo ng isip ko. Alam mo yung pakiramdam na gustong-gusto mong malaman ng isang bagay kahit alam mong hindi maganda? Kinakain ako ng kuryosidad eh. Araw-araw mas lumalalim ang tanong na gusto kong masagot. Masasagot din yan, Mariel. Maghintay ka lang. Pero kailan? At yung nakita mo sa basement, hindi mo ba sasabihin sa akin? Wala ako sa lugar para sabihin sa'yo ang tungkol doon. Para sa akin, mas mabuting huwag mo nang alamin. Gusto ko nga malaman, Antonio. Pakiusap, sabihin mo na sa akin. Hindi! Hindi ko ginawa yun! Hindi ko yun magagawa, Victor! Hindi ko magagawa yun! Hindi! Mukhang kailangan natin puntahan si Lola Helena. Bilisan natin. Mabilis na kumaripas kami ng takbo pabalik sa loob ng bahay dahil sa pagkataranta. Nang makapasok, nakita namin si Lola Helena na naglalakad papunta sa basement. Iyak siya ng iyak at paulit-ulit ang sinasabi niya, hindi siya mapakali. At mas lalo siyang nataranta nang makita niya kaming dalawa ni Antonio. Antonio! Antonio, hanapin mo si Victor! May nagawa kong hindi maganda! Kailangan niyo kong tulungang itago ang nagawa ko! Lola, ano po bang nagawa niyo? Huwag po muna kayo mataranta. Antonio! Nagiging aswang na ako. Kailangan ko si Victor. Kailangan niya akong tulungan. Tatawagin ko si Victor. Pero pwede po bang sabihin niyo muna sa akin yung nagawa mo? Kasi wala pa po siya. Antonio, may napatay akong bata. Maniwala ka sa akin, hindi ko sinasadya. Maniwala ka, Antonio, hindi ko sinasadya ang nangyari. Hindi ko rin siya kinain, napigilan ko ang sarili ko. Antonio, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Lola Helena, kumalma po kayo. Baka atakihin kayo sa puso. Mariel, apo ko. Oo po. Ako po ito. Apo, may kailangan kang malaman. Ano po yun? Si Antonio! Nasaan si Antonio? Nandito po ako. Si Antonio po ba na lolo ko ang hinahanap niyo? O ako na po? Ikaw ang kailangan ko. Buksan mo ang basement at may papakita ako sa apo ko. Binuksan nga ni Antonio ang basement at pumasok kami sa loob. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko habang pababa kami sa basement. Sa sobrang kaba, nanginginig na ang buo kong katawan. Hanggang sa makarating kami sa tapat ng butas na nakita namin ni Antonio. Nagkatinginan kaming dalawa, lalo na nang umupo si Lola Helena sa harap ng butas at saka yumuko. Pigil hininga ko, lalo na nang ilabas niya mula roon ang kalansay ng tao. Maliliit ang mga buto nun, ang ibig sabihin ay bata. Napatakip ako sa bibig ko, halos hindi na ako makahinga, lalo na nang humarap na si Lola Helena sa akin at sinabing yon ang batang napatay niya nang hindi sinasadya. Sa sobrang pagkagimbal sa nakita ko, tumakbo ko palabas ng basement at dumiretso sa labas ng bahay para huminga dahil pakiramdam ko'y naubusan ako ng hininga sa loob. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nasa labas, umiiyak habang pabalik-balik na naglalakad sa hardin. Hanggang sa lumabas na nga si Lola Helena. Apo, habang naalala ko pa ang lahat, pwede bang kausapin mo ako?
Pwede bang sabihin ko sa'yo ang totoo? Lola, pasensya na po kayo sa naging reaction ko kanina. Natural na reaksyon yon, lalo na't nakakita ka ng kalansay. Kaninong kalansay po yun, Lola? Sa isang batang biniktima ni Teresita. Ano po bang nangyari? Palagi kong nakakalimutan. Minsan may pagkakataon na inaakala kong ako ang pumatay sa batang yon pero hindi. Nung gabing yon, bibiktimahin sana ni Teresita ang bata. Sugatan na siya at naghihigalo nang itakas ko siya at tinago sa basement pero pagbalik namin ni Victor, ang lolo mo, patay na siya. Alam kong mali ang ginawa namin ng lolo mo. Itinago namin siya sa basement. Ibinaw na namin siya sa limot imbis na ibalik sa mga magulang niya. Kasi apo natakot ako. Natakot ako na baka kami ang makulong. Natakot ako, apo. Tumahan na po kayo, Lola. Hindi niyo po sinasadya ang nangyari. Apo, alam kong huli na. Pero pwede mo ba akong tulungan? Pwede bang ibalik mo siya sa pamilya niya? Pero Lola... Ito ang notebook ko. Nandyan ang lahat ng naaalala ko. Nandyan ang pangalan ng mga magulang niya. Sige ho, Lola. Ako na pong bahala. Pakisabi kung gaano ko nagsisisig itinago ko ang anak nila. Matapos naming mag-usap ni Lola, pumasok na kami sa bahay at saka ko siya pinakalma. Mabuti na lang at kumalma na rin siya kaagad at nagawa niyang bumalik sa pagtulog. Sinabi ko kay Antonio ang tungkol sa ikinuwento sa akin ni Lola Helena. Ang sinagot niya sa akin, siya na ang bahala sa lahat. Huwag na raw akong mag-alala pagdating sa bagay na yon dahil ayaw niya nang madagdagan pa ang mga alalahanin ko. Ang kailangan ko raw pagtuunan ng pansin ay si Lola Helena. Ilang araw ang lumipas at himalang maayos na ang mga alaala ni Lola. Nakakatuwa nga dahil nabawasan ng mga episode niya, lalo na yung nakakalimutan niya ang oras o araw o kahit yung mismong ginagawa niya. Apo, nasan yung kalansay ng bata sa basement? Si Antonio na po nag-asikaso. Kailangang maibalik mo siya sa mga magulang niya. Lola, huwag po kayo mag-alala at hinahanap ko na po sila. Kapag nahanap ko na po ang mga magulang niya, ibabalik po natin ang mga buto niya. Hinahanap po pala ni Antonio eh. Huwag niyo na pong masyadong isipin at baka ma-stress pa po kayo. Hindi ako makakapagpahinga ng maayos hanggat hindi ako nakakasigurong naibalik na siya. Gusto ko nga sanang makausap ang mga magulang niya. Antonio, pwede ba yun? Posible kayang makausap pa ni Lola Helena yung mga magulang? Hindi ko may papangako kasi hindi ko rin alam kung buhay pa sila. Matanda na si Lola Helena at nangyari yun ilang taon na ang nakalipas. Buhay pa si Lolo Victor. Ibig mong sabihin posibleng patay na mga magulang niya? Oo, ganun na nga. Kung buhay pa sila, hindi ko na siguro sila maaabutan, ano? Lola, ano po ba yung sinasabi niyo? Kung buhay pa sila, makakapag-usap po kayo. Sana nga at makausap ko sila dahil gusto ko sana makahingi ng tawad. Kahit hindi nila ako mapatawad, kahit isumpa nila ako tatanggapin ko. Lola, hindi pa po ba kayo inaantok? Mag-aalas 9 na po. Medyo inaantok na nga ako, apo. Pero, pwede ba akong makiusap? Pwede ba akong kantahan mo ng lalabay, ha, apo? Ayan na naman po kayo eh. Oo siya, sige ho. Para mas masarap ang tulog nyo, kakantahan ko na lang po kayo ng lullaby. Antonio, samahan mo nga muna si Lola Helena sa kwarto niya at ipagtitimpla ko muna siya ng gatas. O sige, halika na po. Sasamahan po kita. Agad kong inihanda ang gatas ni Lola, pati na rin ang mga gamot niya. Pagkatapos ay dumiretso na ako sa kwarto niya kung saan kinakausap niya si Antonio. Nakakatawa nga at sinabihan niya pang bagay daw kami. Hiniritan ko tuloy na hindi pwede dahil may boyfriend na ako na nasa South Korea. Oh, ano? Koreano ang boyfriend mo? Opo Lola, kaya hindi po kami pwede ni Antonio. Naku, mahirap intindihin ng mga Koreano. Mabait naman po siya eh. Gwapo, matangkad, maputi, singkit ang mga mata, at sweet pa. Walang subtitle yung kapag pinakausap mo.
Lola, nagets niyo po ba ako? Nako, alam ko namang hindi totoo yung sinasabi mong Koreanong boyfriend mo. Nakita kong picture dyan sa cellphone mo. Hindi ko naman maitatanggi na gwapo naman talaga yung hinahangaan mo. Pero, si Antonio, totoo. Yung Koreano mo, hanggang imahinasyon mo na lang yan. Lola naman eh. Tama naman si Lola eh. Siguro crush mo ako ano? Kaya sumasang-ayon ka kay Lola. Hindi Ang sabi ko, tama si Lola na hanggang imahinasyon lang yung Koreano sa cellphone mo. Ang importante, masaya ako. Sa bagay, Apo, hindi naman masamang magkaroon ng idolo kung silang nagpapasaya sa'yo, ano? Saka na lang si Antonio kapag marunong na siyang manligaw at hindi na siya torpe. Torpe ka pala eh. Oy, hindi Hindi lang kita type. Hindi rin kita type, no? Nako, ganyan kami nagsimula ng lola mo. Magkaaway din kami noon. Ayaw pa namin magaminan. Si Lola. Matulog na nga po tayo at malapit na mag-alas 10. Maligamgam na po itong gatas mo kaya pwede mo nang inumin. Akin na, at uubusin ko na. Aba, hindi kayo nagreklamo ngayon sa gatas Ay, syempre, masunuring lola ko, ano? Very good po, Lola. Sana araw-araw. Eto na, naubos ko na. Ay, matulog na tayo. Kantahan mo na ako ng lalabay, ha? Talagang hindi mo nakalimutan, Antonio, doon ka na sa kwarto mo at baka marinig mo pa ang magandang boses ko. Baka pati ikaw makakatulog. Oo na. Ayoko naman makatulog dito dahil sa ganda ng boses mo. Lola Elena, good night po Good night din, Antonio. O yan, umalis na siya. Kantahan mo na ako, ha? Opo, mahiga na po kayo dyan at kukumutan ko na po kayo. Tabihan mo ko, Apo ko. Gusto kong yakapin mo ko sa pagtulog. Naku, ang daming demand ng lola ko. O sige na nga po, tatabi na po ako sa inyo. Yan ang gusto ko sa apo ko. Sinusunod ang gusto ng lola niya. Huwag kang magbabago, Apo, ha? Maging malambing ka, kahit sana sa mga magulang mo. Nahihiya po ako kila nanay. Sa'yo nga lang po ako nakakayakap ng ganito Ikaw talaga, Basta, hanggat may pagkakataon ka, palagi mong yayakapin ang mga magulang mo. Sige na po, Lola. Hayaan niyo po kapag nakita ko po ulit si nanay at si tatay, yayakapin ko po sila ng mahigpit. Parang ganito. Apo, ano ka ba? Sobrang yakap naman yan. Pasalamat ako na naiyakap ko ng mahigpit si Lola Helena bago siya pumanaw. Opo, pumanaw siya sa gitna ng mahimbing na tulog ko. Nagising na lang ako na wala na siyang buhay habang yakap-yakap ko siya. Pero hindi ako umiyak. Hindi ako umiyak nang sabihin ko kay Antonio na wala na si Lola Helena. Hindi ako umiyak nung sabihin ko sa mga magulang ko ang nangyari. At hindi rin ako umiyak kahit noong unang beses ko siyang nakita sa loob ng kabaong. Pero nang dumating si nanay at tatay, para akong kandilang naupos. Tuluyan akong nalusaw sa mga bisig ni nanay. Nay, napansin ko na yung mga kakaibang kilos niya. Malinaw na yung mga alaala niya. Hindi na siya nakakalimot at napakasaya niya habang hinakausap niya kami ni Antonio. Nay, alam kong huling araw na niya. Naramdaman ko yun. Pero binaliwala ko lang. Tahan na, anak. Ang importante, naging masaya kayo ng lola mo bago siya nawala sa mundo. Ha? Patanda na rin ang lola mo kaya kailangan na rin niya talagang magpahinga. Siguradong kung nasaan man siya ngayon, ay, masaya na siyang kasama ang lolo mo. Alam ko po yun. Pero hindi ko maiwasang masaktan. Mamimiss ko siya kahit saglit lang kami nagkasama. Ang dami namin pinagdaanan. Habang buhay mananatili sa puso ko si Lola. Alam ko, anak, alam ko. Pasensya ka na kung inilayo ka namin sa kanya, ha? Kahit noong bata ka pa, talagang close ka na sa kanya Sadyang natakot lang kami sa nangyari sa'yo nung kasama mo siya. Naiintindihan ko po, Nay.
Hindi po sumama ang loob ko sa inyo dahil inilayo niyo ako sa kanya ng matagal. Ay, malulungkot si Lola kapag nakita niya ako umiiyak. Pinasaya nga niya ako bago niya ako iwan eh. Kaya nga, tingnan mo ang tatay mo. Kinakausap niya lang ang lola mo imbis na umiyak. Handa na rin kasi kami anak eh. Alam mo naman ang sitwasyon ng lola mo. Oo nga po, Nay. Pero anak, may nasabi na ba sa ang lola mo? Tungkol sa... Tungkol po ba sa nakaraan niya? Oo, marami kasing ikinuwento sa akin ng tatay mo pero hindi ko pinaniniwalaan eh. Kung ano po ang kwento ni tatay, totoo po yun. Nakita po mismo ng mga mata ko. Totoong may lahi siyang... aswang? Oo po, Nay. Kung ganun, hindi pa makakaapekto yun sa'yo. Normal ka naman. Kahit ang tatay mo, nakakakain naman kayo ng bawang at asin. May lahi lang pong aswang si Lola. Hindi naman po siya aswang kaya huwag po kayo mag-alala. Wala pong epekto sa amin yun ni tatay. Ganun ba? Mabuti naman pala. Natatakot kasi ako na baka kung ano mangyari sa inyo. Hindi ko alam kung bakit, pero nakaramdam ako ng kakaibang kilabot sa pag-aalala ni nanay. Para bang may nagsasabi sa akin na may hindi magandang nakaabang sa akin. Para bang hindi pa ito ang katapusan. Pero imbis na intindihin yon, kaagad ko yung winaksi sa utak ko. Inisip kong baka masyado lang akong napapraning lalo na kamamatay lang ni Lola. Ilang araw na ibinurol si Lola hanggang sa mailibing na nga siya. Umuwi kaagad sila't nanay at tatay dahil kailangan nilang asikasuhin ng ibang mga bagay sa Maynila. Kaya naiwan kami ni Antonio sa bahay ni Lola Helena. Inasikaso namin ang mga kailangang ayusin lalo na tungkol sa mga buto ng batang nakuha namin sa basement. May nalaman ka bang impormasyon tungkol sa mga magulang ng bata? Meron naman. Kaya lang, sa ibang bansa na sila nakatira ngayon. Siguro mas mabuti kung ipalibing na lang natin siya na maayos. Pagkatapos subukan natin kontakin yung mga magulang niyang nasa ibang bansa. O kahit na yung mga kapatid niya na lang. Magandang ideya yan. Pero kinakabahan ako. Baka kasi magalit sila. I mean, siguradong gano'n naman talaga magiging reaction nila. Ang importante sa ngayon, malaman nila ang totoong nangyari. Hindi maganda at walang katarungan ang ginawa ni Lola Helena na tinago niya yung bangkay ng bata sa loob ng maraming taon. Pero ang mahalaga sa ngayon, inamin niya at alam natin kung anong dapat gawin. Tama ka, Antonio. Ay, sana talaga maayos ng lahat, no? Sana wala na mga maging aberya. Mariel, teka lang. Napapansin ko na palagi kang bumubuntong hininga. Nalulungkot ka pa rin ba dahil sa pagkamatay ni Lola Helena? Mahirap talaga mag-move on agad sa nangyari. Pero ewan ko ba, parang kakaiba kasi nararamdaman ko eh. Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Parang hindi pa tapos ang kwento ni Lola Helena. Huwag mo na masyadong intindihin. Wala na si Lola. Makakapagpahinga na siya, kaya tapos na ang kwento niya. Tama ka. Ay, masyado nga lang siguro akong malungkot sa pagkamatay niya. Ang mabuti pa, magpahinga na tayo. Nailigpit naman natin halos lahat ng gamit ni Lola eh. Itong bahay na lang ang ayusin natin. Nga pala, mag-i-stay ka ba rito? Hindi ba ikaw ang katiwala nitong bahay? Oo, pero hindi ako rito sa loob matutulog dahil nakakalungkot mag-isa. At saka nakakatakot. Baka bigla akong gisingin ni Lola Helena eh. Nye, kalalaki mong tao, takot ka sa multo, at kay Lola Helena pa. Hindi naman sa ganun. Basta, ayoko rito sa loob ng bahay. Kapag umalis ka na at bumalik sa Maynila, uuwi na rin ako sa bahay namin. Sa bagay, dyan lang naman sa katabing bahay ang bahay niyo. Talagang nagtanong ka pa ah. Alam mo naman pala eh. Ewan ko ba, parang gusto ko lang humabang usapan natin. Ngayon ang unang araw na matutulog ako na mag-isa eh. Gusto mo samahan kita? Magandang idea yan. Sa sala tayo matulog. Ano? Ikaw yata ang natatakot na multoy ni Lola Helena eh. Sige na nga. Ayoko matulog mag-isa. Hindi ako sa multo natatakot. Sa alaala ni Lola. Natatakot ako na baka mamaya umiyak na naman ako. Oo, sige na nga. Latag natin yung foam sa misala ha. Salamat ha. Para saan? Sa ginagawa mong pabor para sa akin.
Pwede namang hindi mo to gawin eh. Hindi mo naman kaano-ano si Lola Helena pero tinutulungan mo pa rin ako dito. Kahit hindi ko siya kaano-ano, mahal ko si Lola Helena. Ilang taon ko siyang kasama. 3 taon din. Ganun pala katagal? Oo. Nung nagkasakit kasi sa tatay, ako na ang pumalit sa kanya sa pagbabantay kay Lola at dito sa bahay. Grabe din ang pagiging dedicated ng pamilya mo kay Lola, no? Pangako raw kasi ng lolo sa lolo Victor mo. Oh, tara na nga. Maglatag na tayo ng foam dito sa sala. Mabuti pa nga. Nang matapos kaming maglatag ng foam sa may sala, mas dumami pa ang kwentuhan namin. Hindi kami nagkaroon ng ganitong klaseng pagkakataon para magkausap. Ngayon lang. Kaya sinulit namin hanggang sa maubusan kami ng kwento at natulog na nga kami. Pero sa kasarapan ng tulog ko, nagising ako nang makarinig ng katok mula sa pinto. Noong una hindi ko yon pinansin dahil baka nagkamali lang ako ng narinig. Pero nang may kumatok ulit, doon ako bumangon. Masarap ang tulog ni Antonio kaya hindi ko na siya ginising pa. Dumiretso ako sa pinto at binuksan yon. Pero laking gulat ko nang makita ko kung sino ang napagbuksan ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Natulala lang ako sa kanya habang unti-unting gumuhit ang malademonyong ngiti sa kanyang mga labi. Magandang gabi, Apo. Anong ginagawa mo rito? Wala na si Lola Helena. Wala na siya. Pero mas maganda nga yun dahil wala nang hadlang para makuha kita. Ano ibig mo sabihin? Anong kukunin mo ako? Kailangan ng lola namin ng bagong katawan. At ang katawan mo ang mas bagay para sa kanya. Katawan na bata, malakas, at napakaganda. Halika, sumama ka sa akin. Hindi ako sasama sa'yo. Wala ka namang magagawa eh. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, kukunin kita. Hindi! Tulungan niyo Mariel! ako! Mariel! Tulong! Mariel, gumising ka! Antonio! Diyos ko! Antonio! Nabangungot ka. Ayos ka lang ba? Hindi ako ayos, Antonio. Nagpakita sa panaginip ko yung kapatid ni Lola Helena, si Lola Teresita. Gusto niya akong kunin. Ako raw ang ipapalit sa lola nila. Shhh! Tana, Mariel. Hindi totoo yun. Panaginip lang yun, ha? Pero parang totoo. Mga ganong klaseng panaginip talaga. Huwag mo na masyadong intindihin. Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako sa tabi mo. Ikukuha kita ng tubig sa kusina, ha? Huwag mo akong iwanan. Isama mo ako. Huwag ka mag-alala. Saglit lang ako. Naiwan ako sa sala na habol pa rin ang hininga. Parang totoo ang nakita ko. Hindi yon basta bangungot lang. Yon ang sigurado ko. At kagaya nga ng inaasahan ko, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Sa sobrang lakas bumukas ang mga bintana pati na rin ang pintuan. Namilog ang mga mata ko at mabilis na bumangon mula sa higaan lalo na nang makita ko na si Teresita. Antonio! Antonio! Nandito na siya! Hindi lang ito panaginip! Antonio! Hindi kanya maririnig, Mariel. Hindi niya tayo maririnig. Paano hindi niya ako maririnig? Dahil wala naman dito ang katawang lupa ko. Walang katawang lupa ko pero kaya kitang pasunurin. Anong nangyayari sa akin? Lumalakad ang mga paa ko. Bakit ako sumusunod sa'yo? Hindi pwede. Halika na, Mariel. Naghihintay ng buong angkan natin. Hinihintay na ni Lola ang pagdating mo. Sunod-sunura ng katawan ko sa lahat ng mga sinasabi ni Teresita. Kahit subukan kong tawagin si Antonio, parang hindi niya ako naririnig. Hanggang sa tuluyan na akong nakalabas ng bahay. Iyak lang ako ng iyak habang pilit na nilalabanan ng sarili kong katawan. Inakala kong hindi na ako makakaalis sa ganong sitwasyon hanggang sa marinig ko ang sigaw ni Antonio mula sa malayo, kasunod ng mga yabag niya na tila tumatakbo patungo sa direksyon ko. Mariel! Mariel! Nasaan ka? Antonio! Antonio! Nandito ako! Antonio! Tulungan mo ako! Mariel! Diyos ko, saan ka pupunta?
Antonio, may kumokontrol sa katawan ko. Kinokontrol ako ni Teresita. Tulungan mo ako, please. Ito, isuot mo tong kwintas ng lola mo. Paanong nasa iyo to? Kinuha ko kanina sa basement. Alam ko kung ano nangyayari sa'yo. Ayoko lang sanang mataranta ka. Pero mukhang nagmamadali na sila. Talagang pinipilit ka. Ito, isuot mo. Bumalik na tayo sa loob ng bahay. Paano kung sundan nila tayo? Masusundan nila tayo, pero hindi sila makakalapit dahil sa mga pangontrang meron ng bahay ni Lola Helena. Kung sa bahay ni Lola may pangontra, ibig sabihin... Nalinti ka na. Tara, tumakbo na tayo. Dali! Mukhang na-realize ni Antonio ang ginawa ni Teresita. Kaagad kaming kumaripas ng takbo. Doon ko lang din napagtanto na hindi niya kayang pumasok sa loob ng bahay ni Lola Helena. Ang kaya niya lang ay palabasin ako. Kaya habang tumatakbo kami pabalik, dasal lang ako ng dasal na sana hindi pa huli ang lahat. Pero nagulat kami pareho at napahinto ng sa mismong pintuan. Nakatayo si Teresita at nakangiti ng nakakapangilabot. Nakatayo sa gilid niya ang isang napakatanda ng lola. Kung natakbuhan ng lola mo at ng tatay mong responsibilidad nyo sa amin, pues ikaw hindi. Mapapasamin ka. Hindi niyo siya makukuha! Sino ka para sabihin yan? Isa ka lang walang kwentang manunugis kagaya ng lolo mo. Lola, lapitan mo ng katawan na lilipatan mo. Dito ka lang sa likod ko, Mariel. Mariel, anong ginagawa mo? Bakit sumusunod ka sa kanya? Antonio! Hindi ko alam kung bakit napapasunod niya ako. Antonio! Tulungan mo ako! Nang nasa tapat na ako ng matandang babae kagaya ni Teresita, ngumiti rin siya ng nakakapangilabot. Lumabas ang puro bulok niyang mga ngipin. Pilit akong umaatras pero hindi ko magawa. Tuluyan ng bumigay ang katawan ko sa kung anumang ginagawa ni Teresita. Hanggang sa ngumanga siya at mabilis na hinablot ang ulo ko papalapit sa kanya. Sigaw ako ng sigaw habang pilit niyang inilalapit ang bibig niya sa akin. Isang kulay itim na bato ang lumitaw sa kanyang mahabang dila na gusto niyang ipasok sa bibig ko. Pero pilit akong tumitikom. Mariel, gumising ka! Mariel, gising! Kapag hindi ka gumising, maipapasa na niya sa iyo ang itim na bato at tuluyan ka magiging aswang! Mariel, please! Pilitin mong gumising! Nasa bangungot ka! Mariel! 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 Antonio? Umarap ka sa akin! Binangungot ka ulit! Antonio! Totoo ba to? Bangungot na naman. Mariel, totoo na to. Huwag ka mag-alala. Ayos na ang lahat. Hindi ka na nila gagambalain pa. Anong hindi na? Paano kung bumalik sila? Huwag na huwag mong uubarin ang kwintas na suot mo. Itong kwintas, ibinigay mo sa akin to habang nasa panaginip ako. Sinuot ko sa ito nang ma-realize ko na talagang dinadalaw ka nila sa panaginip. Gumagana lang to kapag lumalabang ka. Kaya labanan mo sila. Tapangan mo ang sarili mo para hindi ka na nila ulit gambalain pa. Akala ko magiging aswang na ako, Antonio. Huwag ka nang umiyak. Okay na ang lahat. Nandito lang ako. Hindi kita iiwanan ngayong gabi. Simula nga noong gabing isinuot ko ang kwintas ni Lola, hindi na ulit ako dinalaw ni Teresita sa panaginip ko. Bumalik ako sa Maynila at nagtrabaho para i-divert ang atensyon ko sa iba, imbis na paulit-ulit alalahanin ang nangyari sa akin sa probinsya ni Lola. Ang mga buto ng batang itinago ni Lola Helena ay ipinalibing ni Antonio, pero hindi pa rin namin natunton ang mga magulang niya o kahit mga kapatid. Sa ngayon po, Miss Anne, maayos ang lagay ko pero hindi ko alam kung hanggang saan kakayanin ng suot kong kwintas ang protektahan ako. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com.
Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.